First District Representative Pantaleon Alvarez is asking the Office of the Ombudsman to suspend House Speaker Martin Romualdez and 3 other lawmakers for graft and falsification of legislative documents over the alleged 241 billion pesos worth of insertions in the 2025 national budget. Alvarez, along with lawyers Ferdy Topacio and Jimmy Bondoc and the non-governmental organization Citizens Crime Watch, filed a motion before the Office of the Ombudsman on Wednesday, February 19. Alvarez and his co-petitioners likewise seek the suspension of House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, former House Appropriations Committee Chairperson and Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, and Acting Appropriations Committee Chair Marikina 2nd District Representative Stella Kimbo. On February 10, Alvarez and his co-petitioners filed 2 counts of falsification of legislative documents and 12 counts of graft against Romualdez, Dalipe, Co, and Kimbo. 2 others were referred to as John Doe and Jane Doe in the complaint sheet. Romualdez and the 3 lawmakers also faced the same complaints for alleged violation of Article 170 of the Revised Penal Code and Section 3E of Republic Act No. 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. In explaining the grounds of the complaint, Topacio says the alleged insertions in the national budget reportedly occurred 12 times. Topacio adds that they based the complaints on the Bicameral Conference Committee report of the 2025 national budget. Ano? Ayan na. Malapit ka na, Martin Romualdez, sa pagkaganid mo at pagkabuaya ninyo. Kayong gumagawa ng buy scam, talagang scam ang budget na ito 2025. Pasuspended na kayo. Buti nga sana tuluyan talagang masuspended kayo. Kayo lahat, mga hijacker, mga kawatan, mga magnanakaw dyan sa buy scam budget. Tingnan nyo, 241 billion ang ini-insert na budget. Tapos sabi pa ni Attorney Vic, na-release na daw yung pera ng DBM. Yung budget ngayon na year 2025 na-release na daw ng DBM na 6.32 trillion ang budget ngayon 2025 sa buong taon, sa 1 year. Na-release na daw ng DBM. Yan daw ang kinatatakutan nila na baka kung ma-declare ng Supreme Court na unconstitutional or illegal itong budget na to, ang problema kung maibalik pa ba yung trilyon na pira na yan na tapos nang na-release ng DBM. Yun ang problema ngayon. Kaya talaga, Atty. Topacio, bilis-bilisan nyo, Supreme Court, Ombudsman, bilis-bilisan nyo para masuspindi itong si Martin Romualdez, Saldico, Kimbo, at si Galipi, at yung iba pa dyan na mga committee na andoon sa buy scam, mga scammer, na mga hijacker, na mga kawatan sa Congress. Tuluyan nyo talaga yan. Dahil ito ang nagpapahirap sa Pilipinas ngayon. Ang daming kapalpakan at panggagagong ginagawa ng congressman sa mga Pilipino. Tingnan nyo, bilis-bilis talaga niyang, bilis-binilisan nilang ma-impeach. Illegal, unconstitutional na impeachment ang ginagawa nila. Sabi ni Atty. Torion. Nag-file sila ngayon ng sa Supreme Court Nag-file sila na about sa impeachment ni Sara. Bilis-bilisan nila kasi itong gobyernong bangag, itong mga hijacker, mga magnanakaw na congressman, gusto nilang pagtatakpan, pati si Bangag Marcos Jr., gusto niyang takpan ang kapalpakan nilang ginagawa, itong pagnanakaw nila sa 2025 budget. Kaya binilisan nilang ma-impeach si Sara kahit walang due process, walang investigasyong nangyayari, unconstitutional na impeachment. Para malinlang at matakpan itong isyu na to. Yun.
Lalo na yung ano ngayon, kini-question na rin, sinasali na rin nila pag ano sa Supreme Court ngayon ang Maharlika funds at saka yung PhilHealth. Nasaan ang mga budget na yan? Na zero budget ang PhilHealth ngayong year 2025. Sinali na rin nila ni Attorney Topacio yung ano yung Attorney Topacio ba yun o si Vic Rodriguez ang nagsampa sa Supreme Court. Pati yung Maharlika funds, kini-question na rin yun kung nasaan na yung pundo na bilang bilyon sa Maharlika funds na wala ng balita. Tingnan nyo. Sino ang kawawa dito? Kayong mga taong bayan, magising kayo. I-update naman ninyo yung utak ninyo. Mag-isip-isip kayo ng tama kung sino ang kawawa dito sa ginagawa ng gobyernong Marcos ngayon. Tayo. Ubos na po ang pira ng Pilipinas. Yung pagbinta nila ng 25 tons na gold. Nasaan ang pera? Magkano ang pagbinta nila sa 25 tons na gold na yun? Bakit nagbinta ng gold natin, ng gold reserve natin? Na noong panahon ni PRRD, na kahit may pandemic, hirap tayo sa pera, hirap tayo sa budget noon. Dahil nga yung pandemic ay biglaan, hindi napunduhan yun noon. Pero hindi nga nakapag-isip si PRRD na ibinta ang gold reserve ng Pilipinas. Pero ngayon si Bangag, Marcos Jr., walang infrastructure, walang proyektong ginagawa, na naging gaganda ang Pilipinas, walang nagawa, puro pagnanakaw, puro ayuda lang, ayuda, na uubos ang pera ng Pilipinas. Kaya hindi ko talaga makakalimutan yung sinasabi ni Tatay Digong noon, maraming pira ang Pilipinas pag ang namumuno ay hindi magnanakaw. Yan yun. Ikaw Bangag, Marcos Jr., pinapatunayan mo lang yung issue sa pamilya mong mga kawatan kayo. Itong lahat na ginagawa ni Martin Romualdez na pinsan mo, ni hindi ka man lang makapag-react at hindi mo man lang tinanggal yung ulul na yan. Kaya ito sana nga talagang masuspindi ka, Martin Romualdez, at sana matalo ka ngayong eleksyon. Re-electionist ka dyan sa Tacloban. Hoy, kayong mga taga-Tacloban, gising-gising na kayo. Wag nyo nang iboto yang si Martin Romualdez. Alam na alam nyo ng ganid yang hinayupak na yan. Sobrang ganid at buaya sa kapangyarihan. Kaya lahat ng ginagawa niya, parang siya na ang presidente Ala presidente na siya, hindi na nga niya nire-respeto yung pinsan niyang si Marcos Jr. Paano? Inutil, weak, bangag. Walang yagbols, walang power. Kaya ang umaastang presidente, itong si Romualdez. Kaya mga taga-Tacloban, magising na kayo. Wag nyo nang ibuto yan. Ibuto yung bagong kandidato nyo. Yung yung babae. Yun ang ipapanalo ninyo. Magkaisa kayo mga taga-Tacloban. Ibagsak nyo si Romualdez. Pag namimigay yan ng pera, kunin nyo. Pero wag nyong iboto. Yan yun. Kunin nyo yung pirang binibigay niya dahil pira din natin yan na ninakaw niya. Sabi pa nga ni Sara Duterte, magnanakaw yan. Sana masuspended na yung mga hinayupak na mga kawatan sa BICAM. BICAM na yung budget natin. Ninakaw ang 241 billion, hinayjack. Harap-harapan tayong ginagago ng mga putang inang congressman na to. Sana lahat ng nagperma, mga committee ng BICAM, pati si Senator Grispo, isali nyo na yan, kasuhan nyo yan. Yung mga senador na pumipirma dyan, kasuhan ninyong lahat. Hintayin namin tong balita na to. Sana tuluyan ka na, tambaluslos ka.
Lumalaki na yung tiyan mo sa pagkabuaya mo. Tangina ka, sobrang ganid ka. Hindi ka mabusog-busog sa mga pagnanakaw mo. Dami mo ng kaso ng bribery, graft and corruption. Yung Okada lang, o tingnan nyo, yung Okadang kaso niya ngayon, na graft and corruption sa Okada. Na yung malitang-malita daw yung ninakaw, yung binigay na sohol. Sabi ni Maharlika yun. Kaya tuluyan nyo talaga, hintayin natin to mga kababayan na masuspindi itong hinayupak na to, na buayang ganid na to.